Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Ahoy! Yung anchorman po natin ay yuhu! Tayo naman, ahoy! Anyway, magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Naway na sa mabuti po tayong kalagayan. Medyo makulimlim pa rin ang paligid ng ating panahon mga kaibigan. Medyo pabugso-bugso ang ulan. Binaha ang ibang bahagi ng Mindanao. At ang inyong lingkod ay nakapaabalang po mga kaibigan. Dahil baha po dun sa amin, kaya nabasa yung sapatos natin. Anyway, nandun naman sa baba. And salam doon kaning kadantan, mga dan, mga rayang, mga kita niyo mawag dun mura-murahan, yan nakita niyo nanapas, yan nakita niyo nun, hayan nagdurungog sa programa na to, Radio Mindanao, nisimbangay niyo Abdel Disa. Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan, buenas tardes, buenas tardes sili, Benamende Vile 98 Barangays. Diyan naman daw bahali pero hindi kayo no, pero el down mayor. Tanda warning gani mga bisinos, kagelos mga ser kayot ng mga liaton ritually. But anyway, kumusta po kayo sa mga oras na ito mga kaibigan? Dito sa lungsod ng Zamboanga sa 98 Barangays ng Zamboanga City, binabatin namin kayo ng magandang hapon po. At gising na po kayo at kanina medyo maganda po yung mga tugtugin ng ni Kuya Bert. Ayan. Ganda po nga ng mga tugtugin talagang nakaka-antok. At plus pa yung boses po ng pang bedroom boys. Wow, talagang antugin ka po. Pero ngayon, dahil hindi po nila pinatay ang kanilang mga radio, ay gising na po sila. Dahil ito naman po tayo, maparinggan po nila naman ang nakikiliti, nakikinig, o kinikilig. Kinikilig. Para bang yelo na dumarating sa ating lalamunan. Siyempre mga chismis po na chismis na mayroong katotohanan. Sabi pa ng ating anchorman na huwag po kayong maniwala dahil chismis lang po. Anyway, tumawag po tayo sa ganitong oras upang hindi tayo antukin, upang hindi po tayo magkaroon ng maraming piligas sa mukha. Diba? So, you have to smile. But not necessarily to, yung tumawa. Dahil baka mayroong mahulog dyan. Lumabas po tayo ng Zamboanga City. Pupunta po tayo diyan sa Zamboanga, Sibugay Province. Ay, napakalakas po ang ating signal. Ang ating signal ng D-Triple-X. Talagang malakas po diyan sa Zamboanga, Sibugay Province. Itong RPN D-Triple-X. Kaya daghan jud ng naminaw kay kusog man kayo ni atong istasyon dito kanin luyo sa labi na jud ya luyo sa bungtod ni anang Zamboanga del Norte. Pastilan kusog lang gihapon mga kaigsunan ang ubang mga planeta, ang ubang mga radio stasyon. Pag-abot na gani diyan sa Zamboanga del Norte ay pastilan wa na kay masalipod man sa bungtod, pero ang signal
sa RPND XXX. Hala, luyo pa. Tibok, Mindanao, abot sa signal sa RPND XXX. Nalingaw na po sila gani diyan sa Basilan. Alam na dyan si Basilan, di ba? Ay, pastilan, kakusog. Amo gani dito halupasog, damig ka na halupasog yan na. Grabe na namin signal na yun hayan. Tanoging kusog sin RPND XXX mga tuwan mga rayang. Labi-labi na to dito ha, tawi-tawi. Mayroon nga rin ang text sa atin dito hanggang sa Malaysia ay dumarating po ang RPN di XXX. Talagang malakas nga po. Okay. So, ganun pa man ay kumusta po kayo sa mga oras na ito? Medyo makulimlim ang panahon, mga kaibigan. Pabugso-bugsong pag-ulan. Alam nyo, kahapon diyan tayo sa downtown. Malapit sa isang mall diyan. May mga lumalapit po sa atin. Malapit kay Miss kahapon mga kaibigan. Isang ginang na may daladalang bata. Ang sabi pa niya, may daladala siyang pampers. Ayaw pa niya. Sabi niya, inda, yung pinamili ko doon sa isang tindahan ay nawala. Nalingad lang ako ng konti ay nawala na. Ito na lang natira sa akin. Uwi na kami sabi na papuntang Labuan. Wala kami sabi niyang paano na ito sabi na ni pamasahe. Wala kami pati sabi na yung wallet ko ay nawala, nadukot. Ay na mga kaibigan, ganyan talaga, no? Modus operandi po ng mga kababayan po natin na hindi natin maintindihan ang hilig-hilig manloko. Bakit ka hindi sila magtrabaho ng yung talagang tunay na yung pinagpawisan po nila, ano po, di ba? Yung sinasabi natin kahapon na kung titingnan po natin, ang tao na yan ay talagang spouting, ayan. Kung baga sa ay titingnan mo parang santo o santa, di ba? Yung pala kawatan. O asa mo diha, ang tao pong gikahadlugan na do, ang tao pong daudang tao, titingnan mo talagang parang kriminal, pero hindi po kayang magnagaw, di ba? Saan po tayo dyan? Yung titingnan po natin sa figura niyang parang killer, parang criminal na hindi naman magnanakaw o kaya yung parang santo, parang santa, kala mo na hindi makabasag ng pinggan, yung pala ay mandarambong magnanakaw. Which one? Saan ang gusto nyong sinong pipiliin niya? Sa gitna daw siya, sa gitna. Sa gitna. Hindi naman magnanakaw, hindi naman mandarambong. Yung nga yung titingnan mo parang kriminal, hindi kaya-aya ang mukha, pero hindi naman magnanakaw. Here comes naman another one is kaya-aya ang mukha, parang santo, parang santa, akala mo hindi makabasag ng pinggan, yung pala kawatan. Ay mga kaibigan, may kahapon po. Mayroon na pong bagong Southcom commander. Yan, dyan sa Westmincom commander, I should say. Si Major General Carlito Galvez ay formally installed as bagong Western Mindanao Command Commander sa isang change of command ceremonies na ginanap doon sa Western Mindanao Command dyan sa Camp Basilio Navarro kahapon ng umaga. Actually, pumunta po tayo nung kahapon ng umaga mga kaibigan ay nabalita natin ito. Di ba? Yan.
Ay siya nga pala, happy birthday sa aking baby. Wow, kahapon hindi ko nabanggit. Hindi ko nabati. Jenna. Yan, Jenna. Tumawa nanay si Buda. At ang kapatid niya ay si Sheena. Yan. Oko. Nakikinig sila sa mga oras na ito. Of course, madam, magandang hapon diyan sa inyo. Galvez took over from outgoing Chief Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz. Kahapon po yan mga kaibigan ng isang ginanap na turnover diyan sa Western Mindanao Command. Na si ano naman ay magiging si General si outgoing Chief Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz ang magiging Inspector General ng Armed Forces of the Philippines. Prior sa kanyang designation, si Galvez ay yung bagong commander ngayon ng Westmencom ay na-assign po bilang commander ng 64th Infantry Division ng Philippine Army. Siya po ay nagserve bilang Deputy Commander for peace process ng Westmencom mula noong July 2, 2014 to October 1 to 2015. At si General Galvez, mga kaibigan, isang miyembro po ng Philippine Military Academy Class of 1985. Oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 14 na sandali magalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Parang gusto ko nang mabanggit yung kabilang planeta eh. Nanggagaling tayo doon eh. Alam nyo, nung isang araw mga kaibigan, isang dispatcher. Ayan, isang dispatcher mga kaibigan ay pinagtulong-tulungan ng mga bystander at pinakulong dahil tinapik-tapik po niya ang puwitan ng isang babaeng pasahero. Nakilala po ang sila palpa-palpa mga bisinos. El behind del un mujer. Siguro yan uud-uud gadlen ho. Bien un poco siguro tanugud-uud li ka bien un poco como ba figura de gitara del bulino mga bisinos de te pasahero so palpale. So nakilala po ang nakilala ng pulis ang suspect si Omar Maharan Ihajuran. 22 taon, may asawa at naninirahan po sa Santa Catalina. Yan, Santa Catalina mga kaibigan. Ayon sa payak na investigasyon ng pulis na pag-alaman na itong si Maharan itong si Omar mga kaibigan ay sinadya po niya na hawakan at tapik-tapikin ang buli. Buli ba? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Nanggigigil ito eh. Ay hinawakan po niya at tinapik-tapik po niya ang puwitan nitong babaeng pasahero. Siyempre, nagulat po yung babae at nagsisigaw. Tabang, sabi niya, tabang. Na siyempre, yung mga bystander doon ay nakita. Ayun. Nagalit yung mga bystanders doon at binugbog itong si Omar Marahanan.
dinala po siya sa police station. Saan siya ngayon? Kulong, mga kaibigan. Meron po tayong 12 sandali magalagpas ang alas 2 ng hapon. Now, sa ating balita pa rin. Oy, aliganin na talon-talon do. Ay, nako. Ay, talagang baha doon sa main road ng talon-talon. Nung paglabas po ng inyong lingkod ay talagang basang-basa po. Nako. Medyo bumalik po yung si Ray. Ray, ulit Ray. Medyo napindot ko yung naipindot natin ang isang medyo na bumalik siya, no? Pakinalam please. Alam ko nakikinig dyan si Jenny dyan sa Tumanan, ano? Okay, thank you. Nakikinig dyan si Jenny dyan sa Tumanan, Payaw, di ba? Dami pong nakikinig dyan sa Payaw, lalo po doon sa Dalama. Dyan sa Dalama at Labatan. Daming nakikinig dyan. Dyan mayroon kaming lupain dyan sa Labatan. At ayon pa rin sa ating source dyan sa Payaw, mga kaibigan, laganap pa rin ang dynamite fishing. Laganap pa rin ang mga illegal fishing diyan sa Payaw, mga kaibigan. At yung laganap pa rin yung pagputol ng mga bakawan. Ang dami pong daming mga icer diyan, ano? Nandiriyan pa rin yung mga pangingisda po ng mga kababayan po natin dyan sa Payaw. Talagang hindi maganda yung kanilang mga ginagawa. Para bang pinabayaan ng ating otoridad yan. Mayroon tayong na-interview noon nung doon pa tayo, isang chief of police dyan sa Payaw. At ang sabi naman niya, ay paano naman kami magka-move, chief? Sam, kasi wala kaming speedboat, wala kaming bangka, nanghihiram pa kami. Yung alala po natin, yung nanalo ngayong mayor, sabi nga niya, during his campaign period, kanang mga magdinamita diya, ay lang magpaduol, imagine. Could just imagine sabihin lang, ay lang mo magpadool, dito lang mo sa layo-layo, dito sa kabugan. Nabi ana, pastilan, mahurot, mamasol tawa, atay makuha, ibis. Kasulay kong namasol diha sa Payaw ng lauda ng Payaw. Ang akong nakuha yung taon. Nakugamay kaayong palata. Palata, di mo na magkaon. Pero karon makaon, kauno naman sa mga Payaw noon. Kaywa na may isda diya, hurot na ni anang bongbong, ni anang dinamita. Napay mo gamit og mga lagtang diha, unsa ba, mga sodium, mga tub pa nila. Kanabitang musal mga naay oxygen dan sulod na nagkadala na sila nagkadala na sila panghilo sa mga isda. Nya na ampay mga hulbod nga dool kaayo diha ra gud sa halos na makita ni pantalan. Ala, puro illegal ang ginabuhat diyan sa ating mga igsoon nato diyan sa Payaw. Naunsa man ang atong otoridad diyan. Atong otoridad medyo maluwag walay ngipon pangag. Oy, maganda po mga kaibigan. Sumulat po ang ng pasasalamat kay Pope Francis, ang ating presidente. Sumulat si Pangulong Rodrigo Duterte kay Pope Francis para ipaabot ang kanyang pasasalamat sa ginawang pagbisita nito sa Pilipinas noong 2015.
po sinabi ni Presidential Advisor on the Peace Process, si Jesus Duresa, bit-bit niya mismo ang liham, ang letter ni Pangulong Duterte para kay Pope Francis. Now, ayon kay Secretary Duresa, na kararating lang daw na kanina sa Rome para sa ikatlong round ng formal peace talks sa CPP, NPA, NDF. Okay. And pinag-usapan po ito mga kaibigan. Itong kapayapaan ng bawat panig, ceasefire ng bawat panig ng ating pamalaan at ang itong NDF, NPA, CPP, NPA, NDF. Now, nakatagda po siyang itong si Secretary Duresa, nakatagdang magtungo sa Vatican mamaya bago harapin ang mga komunista para dumalo sa regular na morning, Basiamano sa Espanyol, Basiamano. Akitamin ka na doon, Basiamano. Akil ba besa? Ay, asin ba siya? O sa Tagalog naman, yung paghalik sa kamay ng Santo Papa at may paabot na rin ng personal ang liham ng pasasalamat ng ating Pangulo. Now, magugunita po natin na humingi po na ng paumanhin si Duterte kay Pope Francis matapos ang controversial niyang pagmumura. Nabalitaan pa natin doon, di ba? Nagmumura po itong si President Digong Duterte nung pagbisita po dito sa Pilipinas dahil sa naranasang traffic. Na-traffic po ang ating presidente diyan sa Metro Manila, bungsod ng mga aktibidad sa papal visit noong January 15 hanggang 19 noong 2015. Sayang po mga kaibigan ang sulat liham na pinadala po ng ni Secretary Duresa, yung liham ng ating presidente na ipaabot kay Pope Francis bilang pasasalamat sa ginawang pagbisita nito dito sa Pilipinas, mga kaibigan. But anyway, kinumpirma po, mayroong mga dito sa atin, may isang barko, mga kaibigan, na natulungan po ng Coast Guard. Lumespande po ang Coast Guard dahil napakalakas po ng hangin kahapon, ay inimbestiga pa rin po nila na mabuti na lang ay itong mga Coast Guard po natin ay na ikangang umaksyon po sa isang vessel, na isang lancha or barko po na nagbigay po ng isang signal, na isang distress call nung nakarang Lunes. Itong MV Erich, isang cargo vessel na nanggagaling po dito sa Zamboanga City papuntang Sumisip, Basilan, pagkatapos po nila na ikangang umalis papuntang galing dito sa Zamboanga papuntang Basilan, mga kaibigan.
Mabuti na lang mga kaibigan ay napuntahan kagad ng ating mga Coast Guard ng Zamboanga at hinila po itong barko papunta dyan sa Baliwasan Seaport. At sa ngayon ay may karga po ng semento yung barko na yan. At ligtas naman ang karga nito at mga tauhan nito. Sa ating balita pa niyan, mga kaibigan, ay nako, tungkol po dito sa mga Miss Universe beauties. Mamaya na yan konti mga kaibigan at babalik po ang ating palatuntunan pagkatapos po ng mga paalala natin. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng alas 2:30 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ito pa rin si Abdel Disa. Sa alam po ng ating anchorman na si Al Cinto hanggang sa mga oras na ito, sa mga araw na ito ay busy pa rin mga kaibigan. But anyway, siguro sa susunod na linggo ay makakapiling na natin siya. At yung mga humahanga po sa kanya ay standby lang kayo. Anyway, dito naman ang inyong lingkod na si Abdel upang mabigyan kayo ng mga chismis-chismis. Mga kaibigan, yung mga Miss Universe, di ba? Inaasahan daw na magiging mainit ang pagsalubong ng lungsod ng Baguio sa mga international beauty queens sa darating na araw. Ay bakit ka mo? Ito ay sa kabila ng malamig na panahon na naranasan sa City of Pines matapos maitala ang pinakamababang temperatura nitong umaga na umabot daw sa 12.6 degrees Celsius. Wow! Malamig. Malamig. Now, sa kabila nito ay nakaabang na ang ilang spectators sa pagdating ng mga kandidata ng Miss Universe sa lungsod ng Baguio. And ilang katao po ang nakaantabay na sa Luwakan Airport kung saan lalapag ang chartered plane na sasakyan ng mga international beauty queens. Now, sa ngayon mga kaibigan, ay full deployment na ang puwersa ng pulisya sa lungsod kung saan may mga nakatalaga
May mga nakatalaga na rin para sa crowd control. Isinara na rin ang mga pangunahing kalsada na dadaanan ng parada ng mga kandidata. Ay sana naman ano kaya kung dito gaganapin sa lungsod ng Zamboanga. Madami pong magkanda humahog na ikangang manood at saksihan. Yung masaksihan ang naggagandahang mga kandidata natin bilang pagka-Miss Universe. At nakantabay na rin yung sa DILG area ang apat na mini plots na sasakyan ng mga kandidata, maging si itong si reigning Miss Universe Pia Wurtzbach. Ilan sa mga aktibidad ay ang pagkakaroon ng pagtatanghal ng mga kadete ng Philippine Military Academy sa Luacan Airport bago sila tutungo sa DILG office para sa parada. Talagang ganda siguro, ano mga kapatid, punta tayo doon. Sinong kukontakin natin para libre tayo ng pamasahe? Magdala lang tayo ng Piuto. Kasi ang Piuto daw talagang mainam yan sa tiyan at matagal. Matagal na hindi ka gugutumin agad. Ang oras po natin ay ganap ng 39 minutes magalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Now, ang lakas po ng ating broadcast or signal ng RPND XXX hanggang doon sa pinakamalayong dulo dito sa Mindanao, mga kaibigan, ay abot po ng RPND XXX. Dami pong nagte-text sa atin. Anyway, standby lang kayo at dyan lang kayo. Ganda lang daw sila at nakikinig sa ating palatuntunan. Nako, unsa naman mga kaigsunan, Ay, nako, matund pa si report sa pulis. Mayroon pong 128 mga opisyal, civilian employees, positibo sa drug test. Nako, a total of 188 police officers at 7 civilian employees ng Philippine National Police ay positibo po sa paggamit ng bawal na gamot, lalong-lalo na po itong shabu. Ayon po sa resulta mula sa PNP, dahil nagkaroon po ng isang mandatory talagang kailangang drug testing sa lahat ng kanilang personahe. Ang dami po mga kaibigan, sinayang po nila ang kanilang tungkulin, sinayang po nila ang kanilang serbisyo. Napakahirap po ang papasok, maging pulis, sundalo, o ano ba dyan, tapos sisirain mo lang. Ang hirap-hirap po. Papeles dito, papeles doon. Pagkatapos magpapasak ka man, ay magkaroon pa ng pagsasanay yan, pagkaroon pa ng training yan. Sa training na lang ay napakahirap na subukan natin yan. Sinasanay po tayo na magiging disiplinado. Sinasanay po tayo na magiging yung ikang magiging leader. Ay, nasamaan siguro itong mga sangkot sa droga na ito mga kaibigan ay mayroon tayong sinatawag na malingkering.
Imbes na mag-jogging tuwing umaga alas 4 hanggang alas 5:30, yung iba ay nagtatago doon sa puno ng akasya, nagtatago sa puno ng bagonbilya. You can just imagine mga kaibigan, 188 na mga police officers and civilian employees ng Philippine National Police ay positibo po sa droga. Lalong-lalo na po itong shabu. Now, karamihan po sa mga tested positive mula sa Calabarzon. Ay, Calabarzon diyan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal. Diyan sa Quezon mga kaibigan at ang National Capital Region or NCR. Ang pinakamataas na pulis yung nasangkot dyan ay positibo sa drug testing. Ang pinakamataas mga kaibigan ay isang chief inspector. Nakatumbas po yan sa military ng rango ng major. Sinayang mo sir, ano? Ay nago. While ang iba naman ay ang mababa na rango ay Police Officer 1. Sabi po ni Rigunan. Si Superintendent Irene Rigunan, ang officer in charge ng PNP Crime Laboratory Operations Management Division, sabi po niya, karamihan po sa mga positibo, tested positive, ay, sana sila dismiss mga kaibigan. Ay, under investigation naman yung mga iba. Ang iba naman ay nagkaroon po ng undergoing dismissal proceedings. Karamihan po sa mga doble-doble po mga subulang nito, no? And ang PNP ay initiated a mandatory drug test sa lahat ng mga pulis at mga civilian personnel sa buong bansa since Director General Ronald De La Rosa assumed the post on July 1, 2016. Ayon pa kay De La Rosa mga kaibigan, sisipain niya mula sa serbisyo kung sino man yung test positive. Na-announce po niya ito noong nagkaraang taon na pinirmahan na po niya ang dismissal nitong mga daan-daang mga policemen na sangkot sa droga o kaya positibo sa droga, mga kapatid. Now, so far, ang total of 2,250 pinagilaang mga drug pushers at users ang namatay mula noong July 1 hanggang until Tuesday morning, habang ang 45,618 naman ay nahuli. At least 3,500 iba pang mga namatay na kagagawan po ng vigilante group. Pero sabi po ni De La Rosa, kunti lang naman dyan ay drug-related. So, napakahirap po mga kaibigan, ano? Sinayang po nila ang kanilang serbisyo. Ay, tayo nga gusto natin magkaroon ng trabaho. Maraming mga kababayan po natin na gustong magkaroon ng trabaho. Kaya lang walang chance. Yung iba ay problema po dahil hindi po nakaabot ng kolehiyo. Hindi pa po nakapag-graduate. Yung iba naman ay graduate pero mahirap pa rin ang trabaho. Mahirap pa rin ang pumasok.
Now, ito sila ay talagang nung mag-apply ito talagang ikangang mahirap din ang ito ngang mag-apply, di ba? Ay nako, talagang tapos nung nandirian na po sila, nagiging pulis na sila, nagiging kawani ng ating pahamalaan. Ano pong ginawa nila? Ay nako, dito kasi mga kababayan po nating mga nandirian sa ating gobyerno, may mga ibang gawain to may mga bisyo ito May mga bisyo, may mga chicks, ay gagay, may chicks, di ba? Siyempre, pag ikaw ay may chicks, talagang gagasto ka, di ba? At hindi mo magalaw-galaw yung sahod mo dahil yung ATM mo nandun kay Mrs. So, hindi ka ngayon makapag-chicks. Ay, nako. So, anong gagawin mo? Mag-sideline ka. Ayan. Yung iba naman ay positibo sa droga. Yung iba ay patikim-tikim. Sarap sarap magtrabaho, masarap mag-duty. Na hindi ka makatulog. Ay, nako, akala ng commander mo talagang good itong si Juan. Si Pedro dahil hindi natutulog. Habang nag-duty, talagang magaling. Pero mga kaibigan, pag ikaw ay talagang tunay na sundalo, tunay na pulis, hindi ka malingkiring sa iyong pagsasanay, sa iyong training, hindi ka makakatulog, di ba? Hindi ka gagawa ng karumal-dumal na gawain, hindi ka gagawa ng ikakasama ng inyong organisasyon. Kaya nga tayo tinitraining upang maging gentleman daw. Ay nako, anong nangyari? So yung mga gumawa ng hindi maganda, military man o pulis, ay titingnan po ninyo ang record niyan. Pagdating sa training, malingkiring yan. Sayang, no? Saan naman we have exactly 15 minutes more before 3 o'clock in the afternoon. Katabi itong istorya na ito, itong gahapon mga kaigsunan, bahin ining problema na ito din sa atong komunidad. Kaya labi na jod ka ng mga naay mga illegal diha sa inyong dapit, diba? Kinimangin taong bongbong, og dili gani mo to ang barangay, dili gani mo to ang barangay, mo reklamo ta dito sa munisipyo, mo reklamo ta dito sa barangay, unya murag wala lang, no? Mo reklamo ta sa pulis, murag wala lang gyapon, mingon lang pulis nga, wala man tay kuandong, wala man tay pambod nga muapas niya nang mag-illegal din sa dagat. Kasulay bitaw ko dito. Kasulay bitaw ko dito kang wala dili pa presidente si Tatay Digong Maigsunan. Allah, tanang bitaw ko agar-agar. Naalang sa akong likod buto ang kanang mag-usal og dinamita, pastilan taon hapit ko makaambak kay kuratan ra ba ko. Onya, pag-alto, wala na kabog diya sa Kabugan Island, nambut asa na, sige silang pamutulog, kahoy na, unsa naman na, di ba? Asa mga kay opisina sa, opisina sa turismo na ito diya, wala na, bisitahin ako ninyong payo mga kaigsunan, wala na kabog diya, urot, gipamutol, ang mga bakawan diya, nilangyaw na, may hawa na, ang mga kabog diyan sa Kabugan Island, nang hambog na ba ko dito sa Buanga? Kanang inyong gipanghambog diyan sa Basilan nga daghang kay kabog. Pildi na dito semua. Dito sa Payaw sa Kabugan Island. Pastilan, pag-adto na ako, wadyo, bisag ko sa kabog. Ano sa naman pagtanaw na ako sa kamanglihan, na yung taong gipang putol na, gipanghimong karbon, gipang baligya, gipang putol ang mga kahoy diha, isugnod, imuog balay, unsa-unsa. Wala may musikop nila. So, anong gagawin po natin mga kaibigan? Sa pagupo ng ating presidente, Tatay Digong mga kaibigan,
tumawag kayo. Pag walang aksyon ng ating munisipyo, walang aksyon ng ating barangay, walang aksyon ng ating mga pulis dyan, ang matawag ta. Asa yung tawag? Sabi mo na kayo, 88888 ka na. Tatay Digong inyong may istorya. Hugin sa badiha sa taas. Reklamo ninyo. Reklamo ninyo. Labi na jug man kanang mga nag-usal og mga drugs diha, di ba? Ay pastilan. Kuyawan na lang ta. Magadaga na lang ta kay kanalaging gausal og droga perting pula kay ng mata isog kay na. Di na mo ila og ginikanan. Di na mo ilag pulis, di na mo ilag sundalo, basta ang ilang tripping musukol ginat na tanawa daghang nga matay. Masukol sa mga pulis mga kaigsunan. Mula ng mga kaibigan, naganap ng 11 sandali na lamang po bago sa bidang alas 3 ng hapon. Oy, salam doa ron ha lupasog. Especially ha mga kanakulaan na tudo na lupasog yan. Biyan kan Governor Toto Tan, Governor, assalamualaikum kanang na yan. Kengatan ko hati niya bisutod kamuren doon yan. Busy especially ha mga project na to rin doon yan. Iban ha mga kataw-tay manguran na to, especially ha mga kabataan na to rin doon, mga youth na to rin doon namin mahinang sila nakura. Mahinang sila nakura singkauman, mahinang sila hati na ini uno ba yan. Amuin marayaw, tao marayaw doon halawm sinda kauman na to. So atin na continue imbiya mga pag ini tata na to mga kabataan na to rin doon doon na lupasog. So Governor Toto Dan, magandang hapon po diyan sa inyo. At sa lahat ng mga leader dyan sa Zulu, binabati namin kayo ng magandang hapon po. Dito po yan sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. At kung nais po ninyong magpa-advertise mga kaibigan, hanapin lang po ninyo. Bumili kayo ng Mindanao Examiner. Diyan lang yan sa mga newspaper stand natin. Yung mga kabataan po natin ay nagde-deliver po ng mga newspaper. At makikita po natin dyan dito sa Zamboanga City, diyan sa Davao, sa Jensen, sa Cotabato, of course, diyan sa Cebu, and doon sa Manila mga kaibigan, mayroon po tayong Mindanao Examiner at gustong-gusto po yan ng mga mambabasa ng mula dito sa Mindanao na nakatira doon sa Cebu, sa Manila, Davao, dahil gusto po nilang malaman kung anumang mga kaganapan na nagaganap dito sa atin dito sa Mindanao mga kaibigan. Kaya bumili na po tayo, galing magbasa ng Mindanao Examiner. At siyempre, ugaliin po natin na makinig dito sa ating palatuntunan. Araw-araw po yan dahil may mga chismis po tayo, napakaraming chismis po na dapat nating i-chismis sa inyo. Unta mga kaigsunan, kitang tanan magmatngunta, kinahanglan nga natay halo-halo na atong istorya diri kay lagi kusog man nga atong stasyon. Moabot man ni asa parte diri sa Mindanao, napagani abot dito li nang ubang po dito nga sige unsa ni sige lantaw sa radyo unya ipaduol gyud ang ilang dalungan bisag kung karat-karat na siya dito sa Cebu nga gigsunan. Moabot man po daw dito, di ba? Unsa man ning stasyon nga saksak sinagol mang ilang sinultihan diri.
Naamay murag Espanyol, naaman po'y murag Minuslim, Minuros, naaman po'y Bisaya, naay Tagaog, mauna na, din na sa radio station dito sa Buanga, kusog kayo, kining RPND Triple X. So, kinahanglan mga kaibigan kita, natay kasayuran, diba? Natay kasayuran, aron nga di tamalin lang ang komunidad nga naay kasayuran, dili na sayon-sayon nga lupigon, dili na sayon-sayon na doon sa mga daotang mga tao kay kanang mga tao diha, kanang barangaya, kanang komunidad nga diha, na sila kasayuran, aware, pimila sila aware, na sila awareness ba, matod pa sa Amerikano, awareness. May nalan na minaw tag radyo, kanang naay nga balita, naay chismis. Ayan. Pagkahuman, tanaw po tag TV, kanang naay balita, naay chismis. O niya, maato po tag atong mga barangay official, tanaw na tag istorya-istorya, unsay mga kalihukan karon din his to konsehal or chairman. Diba? Atong istorya-istoryahon ba? Kailangan kumilos po tayo. Huwag nating hintayin ang gobyerno na kumilos para sa inyo. Tayo mismong kababayan, kumilos po tayo para sa ating gobyerno. In return, mga kaibigan, ng ating pamahalaan ay nandiriyan, tutulungan kayo, protektahan kayo. Ay na mga kaibigan, siya nga bala, nais nating batiin ang mga kapitbahay natin diyan. Hoy, Ramil. Si Ramil Tarosa. May hitawi ka na doon. Mekaniko. Technician taminsin, no? Sabi kat si kumpon, mga TV, mga cosa pa. Wheelchair. Ay, mga radyo, mga vecinos. Now, sa dili pa naman namilit mga kaigsunan, kining muto na lang jud mo mga kaigsunan. Muto na lang jud mo, ha? Ang swerte gani, madod nila, og dili na para sa muha, bisag unsaon na nimo. Dili gud na mahitabo nimo, dili gud na mo makuha nimo, di ba? Bisa pag magkinaun sa kadiha, bisa pag imong hangyo na o sa pangitao na nimo, ug dili na para nimo, wa jud kay mo, dili jud na mo abot nimo. Kung sa imuha jud na, di ba? Kung kanang butang, kanang imong giangkon o imong gipangayo sa Ginoo para gyud na nimo, bisa pag magtago ka, bisa pag mudagan ka, di ba? Ug para gyud na nimo, imuha gyud na. Walang magminyo kag gwapa. Ay, minyo kag gwapa. Unya nalahi man, dili man gwapa yung naminyuan. So imuha gyud na, bisa pag magtago ka, bisa adto kang asang dapit ug para gyud na sa imuha, ay para gyud na sa imuha. Okay, so mga kaigsunan, wala tay igong panahon ugma na pond. Pohon sa ngalan po, untang sana ay nabigyan namin kayo ng konting kaalaman, mga chismis po sa mga nagaganap dito sa lungsod ng Zamboanga at mga karatig bayan po natin dito sa Mindanao at buong Pilipinas. And of course, sa ating mga kababayan na medyo nalulungkot, huwag po kayong malungkot dahil ang bawat isa sa atin ay mayroong pag-asa. Ito po, sa ngalan po ng ating anchorman, si Al Zinto, hanggang sa mga araw na ito ay busy pa rin po. Of course, sa ngalan po ng ating station manager na si Philip, of course, sa ating technical director sa hapong ito, si Raymond Luchenko. Gandang lalaki mga kaibigan. Nasa dulo ng dila ko ang apelido nito. Ay Karandang, ay Raymond Karandang, of course dyan, transmitter side, of course ang ating dalawang nagagandahang mga lalaki rito mga kaibigan, of course ang ating Superman guard, tambien nakilo, napuli uwi, no? But anyway, good afternoon ko. Siguro manyana ay sa mga nombre. Ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa, nasabing maraming salamat at hanggang sa muli, may God bless us always. We love you, bye-bye, and take care.